appreciation sa aking mga guest ngayong araw na to. So yan, and then yun sa lalaki yan. Tapos may kasamang malaking alcohol. So hindi ho. Yan, and then cotton buds, essentials naman sa lalaki. So yan, tapos nilagay ko lang dyan. So ito, kay pastor to. So yan, lalagay na lang natin. Sensya na kayo ha, magulo. Magulo ngayon. And then, ganyan na. Ay, asan ba? Tama. Ay, dapat unahin natin ito. Wait lang, tingnan ko lang. And then, ganyan. And then, yan. Yan. Okay na yan. Tapos, stapler ko na lang. Tapos, kay Ma'am Ems naman. Yan siya. And then, disposable na. And then, ito. So, yan siya. And then, stapler lang natin. So, yan ang laman yan. And then, yan. Tapos, stapler lang natin. So, yan, naka-stapler na sila. And then, dito ko siya ilalagay. May mga pag-giveaway pa ako mamaya sa mga sasagot-sagot. Sa mga magaling sumagot. Galing ko to. Eh, ang dami ko palang dalang bimpo. Ano ba yan? Tapos, dito ko na siya ilagay or hindi na. Puro pala masisira. So, dito na lang yung bimpo. So, yan yung ating mga dadalhin mamaya. So, yan yung... Okay. Wala na. Yun lang. Hindi po. Mababa po ng oras natin pagkakasama. Sana po. Hindi natin po tayo. Ganun din po. Ito. Nandiyan po yung magagaling natin mga kasama. Si yan po. Si Sergeant Mayos. Si Sergeant Reyes. Sergeant Yago. Police Staff Sergeant Lynn C. Mayos. In one day, bago mapasok sa CICL. No. Yan.
Naintindihan na ho ba? Birthday niya ngayon eh. Oh, happy birthday sa kanya ngayon. Oh, 15 years old sakto. Oh, ilang oras? Pinanganak siya ng madaling araw, alas 6. Oh, 15 years old din. Ilang oras? Mga 4 hours, 5 hours, ganon. Dapat 1 day. No. So, yun. Yun ang papasok sa CICL. Sila yung may criminal liability. No? So, di ba, pati yung child at risk pala nilagay. Yung nambibiktima. Halimbawa, yung mga inaabuso ng mga magulang. Yung mga pinapalo ng walang dahilan, tinatadyakan. At saka, para mapaalala ko din mo sa inyo, ang mga inaabuso na bata, sila yung pinapalo ng walang dahilan, ha? Alam naman ho natin yon. Hindi dahil pinalo, dahil madaling araw umuwi, lasing pa at may bitbit pang lalaki. O, kahit sino naman, kahit sinong magulang. Pag ganun yung anak ninyo, uuwi ng ganung oras, anong gagawin ninyo? Masasampal talaga ninyo, masasaktan. Kasi, nakadalawang kaso na yata kami or ilan na ba yung pumunta sa amin? Anong ginawa? Sinaktan ng magulang dahil itinakas ang motor. Ay, pagkarera dito. Oh, pinagalitan, nasaktan. Oh, anong sabi niya? Kakasuhan ng tatay. Pangalawa, cellphone ng cellphone. Ni hindi man lang tumutulong. Anong ginawa? Binuhusan. Pati yung pitchel nalaglag sa kanya, inaabuso na daw siya. Kawawa na daw, kawawa naman daw siya. Ayun, tumakbo na naman sa amin. So, yun yung ipaliwanag ninyo sa mga pumupunta sa inyo na sinasabi, inaabuso sila. Ipaliwanag ninyo kung ano yung disiplina at saka sa abuso. Kasi tayo naman, naranasan na ho nating mapalo sa puwet. Sinong hindi napalo dito ng bata? Kayo mga bata dyan, napalo na ba kayo? Oh. Sinong sinako dito? Nakaranas ng sako. Oh. Sinong pinaluhod sa munggo? Oh, 'di ba? Mas malala 'yun. Oh. 'Yun, anong sa tingin ninyo? Napasama ba tayo sa ganong ginawa ng mga magulang natin? So 'yun yung ipaintindi natin sa bata. Pag pumunta ng barangay, kausapin natin, ano bang ginawa? Tapos tanda, CICL. Sa CICL, hindi sa BAC. Kasi violence against children, hindi naman yung CICL ang nasaktan. May sinaktan siyang ibang tao or may ninakawan siyang ibang tao. Pero yun nga, kung gabi at aalis kayo, iiwan na lang ninyo sa blatter, sa regular blatter. Pero yung yun po, ibibigay Bausi. In connection, Bausi, sa blatter, blue blatter, na ganitong numero, naggahasa daw po yung tao. So, separate po siya. Hindi pwedeng sabihin mong naggahasa dito sa blatter na to, nasa blue blatter lahat-lahat. O di kaya nasa pink yan. Basta, ang ginawa ay laban sa minor de edad kahit anong kaso pa yan. Basta victim ay minor, back pa din. Bastos man yan o hindi, back pa din. Yun. Next. O, sabaw naman ito. CICL versus legal age for the case of rape, acts of lasciviousness, 11.1.3, anti-voyeurism din pala. Ayan, para natutunan yung ano dyan, yung anti-voyeurism natin. Yung pag-video, yan kasama yan. Cybercrime, sexual harassment, kasama po yan. Sabaw, basta legal age naman ang ginawa ng victim ng mga kasong ganyan. Sabaw, blatter po siya. Aside from yung sa hindi pala sa CICL na pala tayo focus. So yan na, pag CICL na magawa sa matandang babae, yan. Sa bakla, sa ano, ito ang tanong ko. Paano kung bakla? Hindi nastos. Saan yung iba-blatter yun? Saan yung iba-blatter? Tama. Wala pa naman sila magiging nagdagdag sa violence against women na. Kahit anong gawin mo nila, hindi mo sila magiging women. So ang yung po ay sa regular. Tandaan mo natin. Pero pasok po siya sa 11.3.1 pa din. No? Pero paano kung yung hindi nakasa? Tapos ang gulo babae din. Mabaw pa din. Ang doon lang tayo nagkakaproblema pagka po lalaki. Kasi hindi mo siya papasok talaga ng baw. Wala eh. Hindi ko talaga yun eh. Transgender wala kasi no? Wala. Kahit transgender talaga sa galit ng kita eh. Tinanggal yung photo niya. Wala pa din. Pag born pa din siya na may, hindi pa din ho. So regular blatter pa din ho tayo. Next tayo. Tapos na. Wala na. Okay, tanong po kayo sa LCL. Ngayon, magtanong po kayo. Magtanong tayo sa mga sa susunod dito. Bago mag-lunch, kasi mga muna. Ha? Nagpo-post? Pag minor, CLCL pa din yung pagpo-post. Yung pagpo-post ng mga kapasutan ba? Cyber libel? O pag nagpo-post ay minor, consider CLCL siya. Regular blatter po yun. So sa cyber libel, ito din ho kung ang pinost niya ay itong si Pedro, sabi niya makakasampu, hindi naman pala nakasampu. Maliit ang pututoy. Mga ganon. Diba, cyber libel yun. Sa regular blatter pa din ba yun? O sa ano ninyo? Siyempre si Pedro sa regular blatter pa din. Pero kung yung babae, ang sinasabihan ng ganon, nagkaroon ng relationship, sabaw. Meron po kasi kumalat na nakita ko talaga ay ang amo niya Boko Diyos, oo. pero
yung bukas ng sasakyan. Hmm. Parang Alam niya kung sino ang gumawa. dami ng kawag-kawag sa akin. Marami ko lang tinatawag na sa kasa-kasa na lang po. Tapos po yung sabi mo, yung kapatid, yung host na ano, yung nag-host na pinag-kanil, sakto na naman yung nagdalaw sa kanya, hinangaan, ano, ng school yung kapatid ko. Hmm. Paano kaya ng palitan ng pinangin, akala mo pang talagang saan na Hindi. Kung binanatan niya, may kaso yung nambanat. Tapos kung sa loob ng school nangyari, gagawa si school ng report, ibibigay sa amin bago magtuloy yung kaso nila. Magkaklase ba yon? Basta isang school lang. Basta lahat din po ng mga krimen or yung mga ganyan ay nangyari sa loob ng school. Lagi po nating hihingan ng report po si school. Hindi ho pwede na gagawin natin yung kaso or gagawa tayo ng isang mga, halimbawa, CFA, pagharapin. Hindi ho. Kailangan po may report muna si school na ibibigay ho sa atin bago tayo gumawa ng aksyon. Tapos, yung pagkakalat ng video, kung gusto niyang malaman, pupunta ko siya ng cybercrime office sa Camp Olivas. Dadalhin niya yung kopya na yon. Makikita kung saan yung site. Yun na, pag binura nila, tsaka hindi naman din naman nila alam yung source. Kasi mahirap din kasi nasabihin kung sino. Kasi hahanapin mo kung sino talaga ang gumawa nun bago ka makapagkaso ng paninirang puri or cybercrime. Oo, kasi ano, pero alam na alam naman niyang EI yun, di ba? Ang nilagay. Oo, ang makakasuhan kasi noon kung sino yung gumawa noon, kung sinong bumuo. Kaya kailangan malaman. Yun lang, kaya lang kailangan malaman kung sino ang nagpakalat noon. Kasi ititrace ho yun eh. Ang problema kasi pag dami account talaga, hindi ho tayo high-tech na bansa. Kaya pagkadami account, mahirap hanapin. Lalo kung hindi naman niya pinost through sa social media talaga. Pinasa-pasa lang, pinapasapasahan lang. Yun lang. Kasi kung sino yung pinagpasahan, hihingin lahat yung bawat isa. Lahat sila pupunta doon. Sasubmit nila yung cellphone nila kasi titingnan yun. Yun. Kung papayag sila lahat. Sila po ang pupunta. Cybercrime office mismo. Para matingnan ho yun. Kasi wala po kaming technician talaga para gumawa po ng ganun. So lahat po sa Camp Olivas po, pagka ganun. Ano pa po ang tanong? Baka meron pa. Wala na? Yes po. Ito mo ba yung dito na magdadalaki ng pinandihan? Pag lalaki ang tinanggihan? Hindi. Bakit? Namimilit sila? Hindi. Bakit? Maniwala ka. Oo, nagrereklamo yung lalaki na tinatanggihan siya ng asawa niya. Bawal ngang mamilit ng babae eh. Oo. Di ba? Magsalsal ka, kamo. Loko. Di ba? Oo, di ba? Nagrereklamo ka pa, nakakahiya. Sabihin mo, ay hindi mo ako magbibigyan, sa lulumboy na lang ako, huwag kang magagalit, hindi mo kaya eh. Ganon, di ba? O may dahilan na naman si kuya. Hindi po, wala po yun. Kasi nga, ang sa batas nga natin, ang meron lang batas isa, atin, 9262, na kapag ka ayaw ng babae, bawal pilitin ni lalaki. O, kaya dapat pusang bubuka yun, hindi kayong nagbubuka. Pilit sinisiksik. Ay kailangan pagbigyan kasi yun ang magrereklamo. Yung babae ang magrereklamo pag di nyo pinagbigyan. Huwag lahat kasi iputok doon sa kabila. No? Mag-iwan sa asawa. Malalaman yan pagka konti lang lalabas. Oh. Yan, tandaan mo natin. Kailangan bumubuka. Hindi kayo ang nagbubuka. No? Kaya pag nagbibigay ako ng flyers, yung sinasabi ko eh. Tuwang-tuwa naman sila. Ay, ganun ba? Abay, yung asawa, gusto 5 beses. Ba? Siyempre, pag matanda-tanda ka na, Diyos ko po, ang sakit na sa likod, gaganon naman.
Sabihin nyo kasi, pagka ganun, hindi puro higa naman. Sumubok kayo ng ibang posisyon, ganun. Di ba? Pagka kasi tayo mga bawsi, kailangan maano yung bibig natin eh. Sino yung bagong bawsi? Nasashock ka ba? Hindi na. Kailangan may asawa yung sa bawsi. O di kaya, kung hindi man asawa, kailangan hindi virgin yung sa bawsi. Mahana yung isip eh. Sabi na, Diyos ko, anong napasok mo? Ano ba to? Sasabihin siguro nun. May bago. Sinong bago ulit? Maliban sa kanya? Meron pa po? May asawa na po kayo, di ba? O, alam na ninyo yan. O, baka pa kayo sa akin matuto, di ba? Kung dati-dati, boring. Ngayon, magiging exciting na. O, hindi lang sa kwarto, may kusina pa, may likod bahay pa. Di ba? Ganon, para hindi, kasi minsan, may nagsasawa daw sa asawa kasi puro adobo daw. Ay, lagyan mo ng sili, di ba? Lagyan mo ng ibang di ba? Flavor. Sabi niya, puro adobo daw eh. O, may adobo naman sa, may adobo sa gata, may adobo sa, tuyong adobo, may basang adobo, ganon. O, kaya ganon din tayong mga tao. Kung sa tingin ninyo ay medyo nagkakaanuhan kayo ng asawa niyo, o di kayo hindi na ninyo kinakaya, gusto 10 beses, abay, gawa ng paraan. O, yan gagamitin mo mamayang gabi. Mamaya, ito naman. Mamaya, ito. Mamaya, yung ito. O, pagka wala na, dito na. O, ganun. Diba? So, problema na niya kung hindi siya labasan. Ganun lang yan, no? Tama na, si Ma'am Ems na. So, yun lang yung sa CICL natin. Mamaya, itutuloy natin si Ma'am Ems muna ang magsasalita bago tayo mag-lunch. So, yun lang. Yun lang ang ibig sabihin po yun. Yung lalo na yung psychological, alam mo po kung ano yung iniiwasan natin dyan. Kasi, di ba pag psychological, may ano yan eh, may tempt yan na mag-suicide. So, yun po yung iniiwasan natin. Na baka kasi sobrang bigat yun ang nararamdaman niya, sobrang ayaw niya na dun sa sitwasyon niya, wala na siyang ibang way kung di pakasin yun. So, yun po yung pinaka-importante po. Dapat, psychological analysis din po natin. Okay, kasi sabi nga nila, mas masakit eh, yun yung mas matagal na nag-heal. Yung sunod sa labas, 5 days, 3 days, 7 days, okay yan, mawawala. May pwede man, may mag-heal ka. Pero yung sugat sa loob, saka dito, napakahirap po nun. Hindi mo alam kung, bisa sinasabi ang OA sila, okay pa rin yung well-being nila, gagawa nila yung responsibilidad nila sa araw-araw. Pero hindi mo alam sa loob, meron siyang hinalaga. Meron naman na napakaliit na problema lang, wala na ayaw nila mabuhay. No, iba-iba po kasi tayo kung paano tayo mag-proseso ng mga pinagdadaan po natin at mga problema natin sa buhay. Okay po? Okay na yung bukod-bukod sa atin, Diba? Nakita ko, meron nga palang ganyan. Nagulat ako, akala ko sa amin, pero meron din pala dapat kayong ganyan. Ayan. Next na tayo. Doon sa vow. Ito, kasi kanina kasi CICL yung doon ako nakatutok kung ano yung i-blatter. Ito din yung dapat tutukan ng mga taga-blatter po ninyo sa regular blatter. Violation of RA 9262. Yung for record na sinasabi ko kasi may pupunta sa inyo, sasabihin, hindi, paparecord lang namin, maghihiwalay kami. Pero yun nga, yung kanina, bawal imitate. Pero kung sabihin niya, ipapatala, imimediate yan, kung ano yung usapan nila at sabihin nilang i-record mo, pero sa huli, ilagay mo, referred to PNP. No, yun na lang. Para hindi nila sabihin na wala kayong ginawa. May record kayo na, may ginawa naman kayo. Ni-refer ninyo sila. O bakit hindi niya hindi nga namin pinaghaharap yung mga yan eh. Hindi naman namin pwedeng imitate yung mga yan eh. Kaya pinapaduretso na namin doon. At saka isa pa, ang dami na nilang blatter sa amin. Yun ang sasabihin ninyo. So, ang vow po is kung sila ay kasal, mag-live-in lang, yung balik-balik, ganun, on and off. O, mga ex din, kasama po, ex-boyfriend, ex-live-in partner, anong tawag pa doon? Tomboy at saka babae. Oo, kasama dyan. Papasok kasi in a relationship pa din sila. Pero pag si bakla nga, yung sabi ko nga sa inyo, yung bakla,
sinuntok-suntok ng babae, ng jowa niyang tomboy, sa regular bladder kasi lalaki ho si bakla. Sa physical injuries pa din kasi siya papasok lang. Pero kung si bakla, inumbag niya si tomboy, sa vow pa din papasok yun. Yun. Oo. So yan po ha, ang nanakit, may relasyon sila. Yun ang tatandaan ho ninyo. Pagka ang babae sinaktan ng may past sila, pasok sa vow pa din. Pero kung ang nanakit kay babae ay kapatid niya, regular bladder, ang nanakit kay babae kapitbahay niya, lang regular bladder. Pero kung si kapitbahay, sumisilip-silip pala sila paminsan-minsan sa likod bahay, sa vow po pasok yun. No? Kasi nga, consider yung one night stand lang nga eh. Kasi may connection na ho sila. May contact na ho silang dalawa. Papasok pa din ho siya sa vow. Kaya kayo, kung may mga naging karelasyon kayo, papasok kayo sa vow. Kahit pa ex na ninyo, kahit 10 taon pa ang nakaraan, sinabihan na ninyo ng hindi maganda, yun. Papasok pa din ho sa vow pa din, psychological pa din. Yung mga inaantok, para hindi kayo mapikit, pwede kayong tumayo. Tapos punta kayo sa likod, maglakad-lakad lang kayo. Okay lang ho yun sa akin, no? Doon, no? Para hindi mapansin. Kasi naiintindihan ko talagang nakakaantok na yun. So, yun po yun ha. At sa vow natin, tatandaan, physical, psychological, economic abuse, at saka sexual. Yun po yun. Lagi-lagi ho yun sa vow. Basta may relasyon sila. Bakit kasama pala ang anak dyan? Pagka-anak, anak sa labas, anak ng kinakasama niya, at saka mismong anak po niya, pasok po sa vow. Pagka sinaktan, sexually abuse o psychologically abuse, pasok pa din po sa vow bladder natin. Nagets na po. Kaya pag kayong isang babae, sinuntok ng kapwa babae, wala naman silang relasyon, regular bladder po, huwag mong tatawagin si Bausi ha. Kalagitnaan ng gabi. Oy, Bausi, may mga babae nag-aaway dito. Hindi ho. So, yan. Crimes against legal age woman. Ayan. Ito naman, hindi niya karelasyon. Ang humawak sa kanya o nang bastos sa kanya. Na hindi na legal age naman yung gumawa is pasok po siya sa vow. Sa babae yun na. Pero ito yung isa kanina malilito kayo. Paano kung bata ang nang bastos dun sa matanda na babae, papasok po siya saan? Bata ang nambastos sa matandang babae. Vow pa din. Babae ang na legal age. Di ba? Malilito? No? Oo. Pero mukhang basta ang krimen, ang victim is legal age, tas ang ginawa sa kanya is pambabastos, harassment, trafficking, kahit minor ang suspect, sa vow pa din. Kasi titingnan nyo kung sino yung victim. Sino ang nagsasampa ng kaso. Pero kung nanakawan si babae, regular bladder. Kung ang nagnakaw ay matanda na din. Kahit bata ang nagnakaw sa matanda, sa regular bladder pa din, CICL. Di ba sabi ko kanina gagawa na tayo ng CICL na sa CICL ninyo, i-blatter. Kasi CICL ang nagnakaw. Paano kung sa CICL, 13 years old pala ang nagnakaw? Saan ilalagay? Hmm? 13 years old ang nagnakaw sa matanda. Sa regular. Kasi nga ang sabi ko sa inyo, ang gagawan lang natin ng blatter ay CICL. Kasi pagka 13 years old, hindi naman sila nakakasuhan. For record lang po siya. Ang ilalagay ninyo doon sa regular blatter ay for record lang ho. No? Tapos, ang ilalagay ho ninyo ay alias lang po ng bata. Pero pag nag-refer po kayo sa MSWD, buo po yung pangalan doon sa referral. So, pag i-check po ninyo, yung referral ninyo, malalaman ninyo yan na ito yung tao na binlatter ninyo sa blatter number na ito. Doon ninyo matutuklasan kung sino yung alias boy na yon na nilagay nyo doon sa blatter nyo. Kaya yung referral ninyo,
pagka napirmahan namin, na-receive namin, i-compile po ninyo yun ha. Kasi nga sabi ko, yung sa blatter ng mga minor de edad, sa CICL, dapat po alias lang yung pangalan nila. No, kasi nakikita ng taga-blatter ng regular. Pero yung sa atin na BAC or VAW, kahit legal ay yung totoong pangalan ang ilalagay natin doon kasi tayo lang ang nakakakita. Sa regular blatter kasi, madaming nakakakita doon. No? Yun. Confidential talaga. Medyo masalimuot yung sa atin. Kaya walang ibang makakakita nun. So, yun po ha. Anong tanong po na ninyo dito? Baka meron pa kayong tanong dito. Oo. Victim at bata? Anong ginawa? Oo. Paano pinagbintangan yung bata ng matanda? Tapos, alam niya na sa bata yun. O, napagharap naman, nagharap ba sila para mag-usap? Anong sabi po ni ate? Pagka ganon, at gusto niyang ituloy, sige, ituloy niya, pupunta sa akin, hanapan ko ng ebidensya. I-refer na lang ninyo. Yun nga po, kasi pag sa inyo kasi, sasabihin nila, bakit sino ka ba para sabihin mong hindi ako pwede? Pagka ganon at medyo madiwara po yung kliyente ninyo, papuntahin ninyo sa akin. Ang ipaliwanag lang po ninyo, kasi 15 years old po yung bata, 15 in one day, walang 15 pa. Oh, for diversion lang yun. Pero kung hindi naniniwala ko sa inyo, papuntahin ho ninyo sa akin, ako ang magpaliwanag po sa kanya. Nagkaayos na. Hindi naman, 7610 yun eh. Oo, basta okay lang so sa magulang po ng bata. Ang hindi lang nga po pwede is 9262 at saka rape po. Yun. Pero kung sa 7610 na ganyan, sa pamboboso na ganyan, pwede naman po. At saka pwede ninyong sabihin kasi dun sa pagka ganyan kasi baka harassment pa yung magiging kaso niya eh. Mahirap kasi. Hindi, pagka ganun ho, at kung hindi niya nagigets po yung mga sinasabi niya, yung lagi kong sinasabi, papuntahin ninyo sa amin para mapaliwanagan. Kasi may ibang tao kasi talaga na hindi, magsasampa ako, nasaktan yung anak ko, ganito, ganyan. Refer na po ninyo. Oo, yun pa, magiging trauma na naman, sabihin na naman ng magulang, trauma, babalik sa'yo. So, mas maganda pagka ganun ho, papuntahin na lang ho ninyo sa amin. Lalo pagka nandun na sila sa barangay, tapos duduro-duruin na yung bata, i-stop na ho ninyo agad. Yun, lalo na pag bintang lang naman, i-refer na ho ninyo sa amin. Pwede. Hindi, basta ipadala na lang ninyo sa amin pagka naduduro na sa harap ninyo. At mahirap yun. Pati din ho sa inyo mga kuya sa regular blatter kasi pag CICL, pinagbintangan na nagnakaw, wala namang may pakitang ebidensya po. Dalhin na ho ninyo sa amin at kami ang kakausap dun sa bata. No? Kasi baka mamaya sabihin ng magulang, hinahayaan ng mga tanod dun na duruduruin yung anak ko. O di kaya tinanong nila nang wala naman ako. At saka pagka nagpapatawag kayo ng bata, kailangan may kasamang magulang ha. Baka mamaya yung bata lang nakaganon na, hindi na niya alam kung sinong kampi niya, tapos nandun lang kayo, nakaganon lang kayo dun. Kailangan lagi, may guardian.
Yun ang kailangan. Ha? Mm. Ang problema kasi kahit umaamin ng paulit-ulit yung tao, pero yung mga nanakawan na purwisyo, hindi naman nagpupurso ng kaso, sana anong gagawin natin? Di ba? Ang gagawin lang, kahit ako, gagawin ko naman yung demanda eh. Sinong complainant? Alangan ako ang gagawa ng kaso, tapos ako pa din ang complainant. Dapat po kasi tuloy nila. Kaya yung mga nagre-reklamong tao sa inyo, ituloy ho ninyo kasi yung kaso, hindi yung puro kayo salita. Kamo, gagawin naman yung demanda eh. Hindi pwedeng ikulong muna, kasuhan muna bago kulong. Ano, ikukulong yung tao, wala namang kaso. Dapat, kasuhan muna. Hindi, kasuhan nila, tiyagain nila, hindi yung puro reklamo, tapos mamaya hindi naman nila kinakasuhan, anong gagawin nating action? Wala naman. Dapat sila na mismo ang magkaso kung gusto nila na tuluyan yung tao. Eh, wala naman tayong magagawa kung wala nang magsasampa ng kaso. Sabi ko nga, pag walang nagreklamo, walang kaso sa kahit anong ano yan. Kailangan may magreklamo. Eh, iba kasi tamad umano ng proseso, no? Pagka sinabi mo na lang, ay, pupunta pang Malolos, ay, maghihiring pa. Oh, wala na. Eh, bahala kayo. Basta pumirma kayo dito na sinabi ko, gagawin yung demanda, tapos di naman kayo nagpunta. Ganun. Lalo na mga reklamador, eh, wala kayong ginagawa. Eh, ikaw nga, ninakawan, wala kang ginawa, eh. O kami pa kaya, hindi na ninakawan. Hayaan namin, pag naunakawan kami, tsaka kami magdidemanda. Ganun yun. Para malaman nila, kasi minsan, lagi sa atin ang sisi. Eh, kaya lang sila din mismo, eh, di naman nagdidemanda. Paano gagawin? Ano pa pong tanong dyan? Meron pa po ba? Tsaka for record, pag sakali sabihin niya na yung nga nagkasakitan, huwag na ninyong lagyan ng physical abuse in relation to RA 9262, mga ganun yung ilalagay nyo. Pagka for record, ang ilagay lang po ninyo lagi, for record lang ha, for record. Nagpunta ang mag-asawa dito at sinabi na maghihiwalay na lang at magsusustento na lang si lalaki. Tapos referred to WCPD or MSWD. Tapos pirmahan nila yun. Ganun yun. O, ano pa ang pwedeng i-blatter sa vow? Concubinage. Ano yun? Pakangaliwa. Sinong nakangaliwa dyan? So, kaliwete dito? Wala? Walang kaliwete? Kahit kaliwete ako, di naman ako nangangaliwa. Sabihin. Kahit naman kanan eh, hindi naman, right-handed. So yun na, ang concubinage kailangan magkakaso ka lang dyan kung sila ay kasal. No, wala pa din nakakaintindi niyan eh. Madami pang pumupunta pa din sa akin eh. Live-in partner lang eh. Sasabihin, kakasuhan daw niya yung nagkakabit yung asawa niya. Diyos ko po. Ba? Sa ano lang sila papasok sa psychological. Kaya lang yung sabi nga nila, pag nanonood kayo ng ano, huwag ka kasing, lalo na yung mga kabit, ba, minsan sila pang matatapang na magdemanda. Huwag magdemanda kung alam mong may ibabato din putik sa'yo, kasi madidismiss din kasi yun. Ang nauna pang dumating sa kanya, yung warrant of arrest niya sa cyber libel. Oh. Kinasuhan siya ng cyber libel nung kabit ng asawa niya mismo. Di ba? Na-i-post niya kasi nung nasa ibang bansa siya, pini-IPI niya, mang-aagaw ka ng asawa, ni-record pala ng babae, ayun, kinasuhan siya ng cyber libel. No, nung nakalabas siya, nakapagpiyansa. Magkano din yung piyansa niya, tsaka siya magkakaso ng concubinage siya 9262 dun sa dalawa. Di ba? Kasi kung noon pa niya ako sinunod, pero halos talagang mabaliw-baliw na talaga siya. Talaga palang nakakabaliw yun, ano? May nakatalas ba nun? Pag iniwanan ng asawa, bata yung asawa niya eh. Parang nasa 38 yata, tas siya kasi nasa 48 na. Oo, pero lumba-lumba din yung pinalit naman sa kanya. Oo. Medyo may itsura pa siya kasi ano na siya eh, pumayat siya na masyado eh, parang na ano na nga. Oo, depressed na siya. Talagang mahal na mahal siguro niya yung lalaki. Parang siya kasi ang bumuhay nung ng ibang bansa. Tapos ganun pala yung ginawa, di ba? Yun. Dapat unahan na kasi. Ay, yung iba nga, mapunta na tayo sa post-post, di ba? Sabi nga kanina, dapat hindi kayo nagpo-post. Yung mga nakautang sa inyo, maraming utang, Ate Julie, huwag mong i-post na hindi nagbabayad, demonyo siya. Tapos nilagyan mo pa ng pangalan, cyber libel po yun ha. Wag.
O, dati-dati, di ba, mga Joy Minor, nilalagay pa yung pangalan. O, eto, order ng order, bawal pala yun. So, pati ako, Diyos ko, bunti ka na pala doon. Ha? Bawal pag pinangalanan. Pagka galit na galit ka, o pusang gala ka, ganun lang, wala kang ilagay ng pangalan. Ang ginawa mo pa, may picture, may pangalan, tinan mo pa. O, ebidensya laban sa'yo. Oo. 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 Oo, makakasuhan yun. Oo, makakasuhan talaga. Hindi, bawal nga yun. Mm. Oo, maraming ganun talaga. Kasi dati nga, hindi nila alam na bawal po yun. Bawal na po yun na. Huwag ninyong gawin. Sisingilin mo lang 10,000 tapos ang balik nun pagka ginawa mo yun, magbabayad ka pa ng 20,000. Imbes na ikaw ang babayaran, ikaw pa ang magbabayad. O, depende sa danyos. Kasi cyber libel yun eh. O kung marami ka pang post, gagamit ka pa ng ibang mga account, o, mas lalo pang, yun, tataas yung kaso mo. Kaya ngayon sabi ko yung sa tanod, kung ano yung nare-respondihan ninyo, parang awa na ninyo, huwag nyo nang i-post. Diba? Eh talagang madaming mag-view nun. Sasabihin mo, may nirescue kang bata na talagang maraming mag-view nun. Kaya lang, hindi pwede. Kung ano yung trabaho ko natin, yung privacy po, huwag po natin ilabas. No? Tapos wala pang takip-takip yung mukha. Ay, hindi pwede. No? Sasabihin niya, may ginahasa sa talahiban. O agad-agad, ikaw pa nag-post sa Facebook pa. Eh, ang social media natin, ang bilis kasing kumalat nun. Pagka nakarating sa taas, papaimbestigahan kayo. Pasensyahan tayo pagka ganun. Tsaka yung sinasabi ko nga, yung mga nasa blatter na yan, hindi ho pwedeng ilabas yan. Yung blatter ninyo, mga bawsiya, kung hindi ang kukuha ay yung mismong nagpa-blatter. O di kaya authorized niya na tao. Pag authorized niya na tao, kailangan may authorization letter, may ID. No. Sa amin nga, talagang pinapanotaryo ko pa yung authorization letter para talagang valid. Saan? Sa loob ng school? Sa loob ng eskwelahan ba? Curfew? Yung mga, saan nila gagamitin daw yun? Bata ba? Bata? O yun, di pang diversion na yun, kung ganun, para may yung naipasa ninyo kay ma'am. Dinala nyo? Pasundo nyo sa mga magulang, sabihin niyo bakit Bakit? Itaka. Wag na rin yung ibigay. Man tayo sa mga magulang na irresponsable, no? Hindi, meron naman sa inyo. Bakit walang nadala sa akin? Dalhin niyo sa akin pag gano'n na tayo sunduin ng magulang at kapatawag namin. Kasi alas 4 din naman May duty naman dun na. Mag-alas 5 na, hindi pa ninyo inantay. Dalhin na ninyo sa police station. Yun nga, para police na po ang kasama ng tanod na pumunta para sa mga magulang, para mapuntahan. Na lang ninyo, yun nga, kasi nga may mga ganon, anong ginagawa doon sa Bambang, di ba?
Opo, pagka ganun po. Pagka may mga kabataan ganun, tapos ayaw sundin ng mga magulang, dalhin na ninyo sa amin para maitawag. Tapos mapuntahan yung mga magulang dun sa bahay nila. Kasi pagka ganun binabalik lang ninyo, ay sa susunod talaga, hindi talaga pupunta yung magulang. Ibabalik lang din nila, matulog na tayo ng mahimbing. Ganun naman, di ba? Pero pagka nadala sa amin kasi, makikita nila na, oh, bakit dinala yung mga bata doon? Anong gagawin? Diba? Kahirap, no? Anak ng anak, kasi hindi naman pala ano. Yung, sino bang kumuha? Alam ba nila kung sinong kumuha? Ha? Ay, ewan ko sa inyo, wala naman kami nakuhang itak kami. Oo. Hindi naman wala naman, bakit nila, nung nakita yung mga bata, ba't hindi siya pumunta? Para sabihin niya na hiniram lang yun. Diba? Tapos bakit pupunta ng Bambang may itak? Yun nga, pagka ganun, dalhin niyo sa amin para malaman natin. Wala na, pagka ganun natin hindi nyo aano sa amin, wala. Babalik ulit yun. So, natapos ko na to, di ba? Any crime against woman ng boyfriend niya, ex-husband, ex-boyfriend, live-in partner, mga MU, may mga MU ba kayo? Yung mga tanod ninyo, sabihin ninyo, mga kuya, ha? O sino mga nagjojowa-jowa ng mga katanudan dyan? Mga nagkakabit-kabit dyan. Sampalin ko kayo pagka nadamay kayo dun, ha? Ay, parang may alam ka, ba't tumatawa ka dyan? Parang awa naman ninyo. Huwag na kayong umano ng alam ninyo may asawa. Lumayo-layo naman kayo. Ang tingin ninyo sa katrabaho nyo, masarap ba? Kayo-kayo na lang, hindi kasi nagkakadevelopan ng mga iba pagka magkakasama sa gabi. Oh. Hindi siya pinagtitimpla ng kape ng asawa niya, kaya yung mga katanod niya, nagtitimplahan sila ng kape. O, di ba? Nahuhulog na yung loob. O, kahit binibigyan na ng max, akala niya, pinapahalagahan siya kasi yung asawa niya busy sa pagtatrabaho. O, meron ba? Ha? Ay, nakakahiya talaga. Di ba? O, kayo yung hindi ko naman sinasabi na dapat malinis tayong tao. Kaya lang, kung kaya nating iwasan natin. No? Maghanap ka ng tanong ng ibang barangay. Hindi, nakakainis kasi ano kayo sa kayo lang din nagkikita. Siyempre, alam ng mga kasama ninyo yan eh. Akala nyo, mabarkada kayo, iinom kayo lahat doon, kayo din. Hindi nyo alam, kinukwento pala kayo. Oh, pagka wala ka, ikaw pag-chismisan, kaya wag kayong absent sa inuman, ha? Kasi kayo ang pulutan. Meron ba? Ganon? Ay, oo, nagpunta sa akin na wala daw yung ID. Sa tingin ko, ayaw ding mag-file talaga ng kaso. Kasi wala daw pera, pero ngayon magbibigay ng lalaki, kaya babalik na siya. Oo. Meron, yun yung tinatanong ko, Ate V, kung meron talaga nang mapagalitan ko. Kasi nakatunog ako eh. Diba? Diyos ko. Bakit sabihin nyo kay Kap nga paghiwalayin yung duty nila? Dala ng Northville 5 yung isa, St. Martha yung isa. Diba? Ha? Ay di maghiwalay sila ng duty. Ilagay nyo sa may sentro yung isa. O di kaya tanggalin nyo yung isa. Kung yun ang gusto nila. Oh, yun nga. Doon sila nagsimula na oo. O, di ba? Nakarinig ng chismis yung mga taga-blatter, no? Ay, sa susunod, sasama tayo dito kasi dami palang istorya. Di ba? Kami ang nakakaalam ng mga kwentong hindi ninyo alam sa opisina ninyo o sa barangay ninyo.
No, lagot kayo niyan. Alam namin yung kwento niyo. Pero yun nga, yan yung sinasabi ko. Sana tayo, hindi naman tayo ma-involve sana sa ganun. Lumayo-layo tayo para pag nagka-problema, hindi malaman sa barangay natin kasi malayo eh. Kaya lang meron kasi talagang gano'n, nagkakadevelopan. Kaya minsan, di ba, ang binabawal na may babae na lang sa gabi, huwag na lang sa umaga na lang sana. Kaya lang kasi naman kailangan ng tanod na babae sa gabi. Kasi pagka may mga CICL na, may mga bata na nahahanap, kailangan na i-handle din ng babae at huwag yung puro bawsi. Kaya lang pagka gano'n ang nangyayari, naku, Diyos ko po. Sila-sila lang din, oo, tapos mababarangay pa silang dalawa, wala talaga. So may tanong ba kayo dito? Baka mareklamo kayo dito. Oo, puro diretso lang, di ba? Dapat ganun. Dapat pumatol tayo, yung walang sabit. Papatol kayo, sabit lang din. Kung meron naninigaw sa inyo may sabit, puntahan niya na mismo yung asawa. Hiwalay na ba talaga kayo nito? Nililigawan ako, ganun mo na. O kung sabihin ni babae, ay oo, wala na yan, sayo na yan. Nagsawa na ako sa maliit na putotoy, ganun. Saluhin mo, baka, ay, ganun ba? Ay, ayoko na nga din. Di ba? Para sure, kasi minsan, hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Katrabaho mo yan, alam mo may asawa na. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi mo alam. Buhusan kita ng tubig. Diba? Ang hirap pag ganun. Magkakatrabaho tapos doon nagkakasiraan. Lalo pag may mga anak naman, diba? Na kailangan pakainin tapos nasira lang sa ganun. Sayang. Next na tayo at masaya na sila masyado. Ito na back. Sa mga bata, yun, violation of RA 7610. Physical, psychological, at saka sexual. Basta ang victim ay bata. Kahit ito ay pagnanakaw man sa kanila, pambubugbog, sa VAC pa din i-bablatter. Basta ang nagre-reklamo dito ay batang minor de edad. Kahit anong kaso. Hindi binayaran ng bakla? Sexual abuse na naman. Papasok sa sexual abuse. Totoo naman, meron talaga. Huwag lang yung bakla ang magreklamo na hindi sa sinuklian ng bata. Meron. O di kaya ninakawan siya ng batang jowa niya. Ay, tarantado sa, anong ginagawa, na hindi binayaran ng bakla? Or hindi binayaran si bakla? Paano po? Hindi sinuklian ng bakla. Yung bata. Abay, nagtago-tago na siya ang kakasuhan. Loko. Bakit na magigipagrelasyon sa bata? Pang-aabuso mo yun. No? Ay, gusto mo, baka pusasan mo na, dalhin mo na sa akin. No? I-blatter na ninyo sa back. Kaya lang, kung magreklamo yung bata. May ganun akong kaso dati. Ninakawan daw siya ng 30,000. Ang sabi ng bata, hindi daw kasi siya binabayaran pagkatapos gamitin. Baliktad. Ang 30,000 niya, baka 100,000 ang kailangan niyang ipanlual kasi minor de edad yung kanyang, di ba? Parang tanga lang, minor de edad, sisingilin mo, ginagamit mo naman. May ganun ba? Paano kung tomboy naman? Ay ko! Bakit ka nag-react? Huwag na ako titingin, doon na ako titingin, sino dyan? Alam naman si tatay ang tingnan ko nun. Ano man, tomboy? Paano? Ganon ba din? Kung si, hindi nagbabayad, nagpapafinger doon sa bata, yun ang gusto niyong malaman, di ba? Wala. Pasok pa din. Tama, lalaki lang talaga gumagawa nun, mabait lang kayo. Kaya ninyong anuhin yung kagustuhan ninyo na di ba? Yun. Magkatabi pa kasi maghiwalay nga kayo muna. Ayan, yung sinasabi ko, kahit anong krimen po yun, pasok pa din yun. Sabak din po, pagka gumawa ay nanay, yung sinabi ko po kanina, kung nanay ang gumawa, kung kuya, kung lolo, mga kamag-anak, pasok pa din po sa
Basta, hindi tatay ang gumawa. Sige. Ano sila, dati sila mag-meeting. Ngayon, nag-iwalay sila, tapos pinag-ano nga, ang lalaki na raw sa babae. Meron na rin yung tomboy, na panigado. Mm. So ngayon, tapos pinag-ano nga po nila, yung sasakyan. Yung tomboy. Kaya ayaw pumayag na nakasama niya dati na hindi siya bibigyan. Kanino nakapangalan yung sasakyan? Sa tomboy nakapangalan yung sasakyan? Sinong ginagamit lang ng babae? Hindi, paano? Nasaan ba yung sasakyan? Sa tomboy na ba o sa babae pa din? Hindi. Kasi kung ang sasakyan is nakapangalan doon sa tomboy, si tomboy lang ang may karapatan. Pwede niyang kasuhan ng carnapping si babae kung gusto niya. Pumunta lang siya doon sa General Invest. Pero hindi ho siya pasok sa 9262 kasi hindi physical, hindi psychological, at saka hindi naman sexual yung pinag-uusapan. Kung motor napping, car napping, katulad yan sa mga ari-arian nila, at ang nakapangalan nga ho doon ay si tomboy, sa baba po siya, sa General Invest. Magkano daw gusto mong ibigay sa kanya? 250, 100? Hindi pwede yun. Kasi sa kanya nakapangalan yun. Kung ako sa kanya, ibenta ko na. Wala namang makakabol yun eh. Kasi kahit minsan, ang nagbabayad naman, lalo kung yung mga resibo, si tomboy lagi ang merong hawak ng papel na yun na binabayaran niya. At sa kanya nakapangalan yung sasakyan, siya lang ang may karapatan doon. Kahit na. Pero kung yung mga gamit sa bahay na mga ganun, yung tinirhan nila ng 10 taon, ganun, at tulong naman sila na nagbayad doon, mga ganun, pwede siyang may hati. Pero kung wala naman siyang binayad doon, tapos nakapangalan pa doon sa tomboy, yung ari-arian o yung sasakyan, si tomboy lang may karapatan nun. Oo. Kasi sa kanya naman nakapangalan yun eh. Ikaw na lang manghingi. Pag nabenta. May porsyento ako Uy, wag niyong gawin. Wag niyong gawin na walang bayad ha, yung mga nagkakasundo ha, pag nagkakabayaran ha. Parang awa na ninyo. Baka mamaya binibidyohan kayong tinatanggap niyo yung pera. Ako sang loob na binibigay, pagkain. Okay. Oo. Pero wag naman nilang sabihin na pinag-ayos kami, kaya bibigyan namin ng pagkain. Baka ganun naman ang kwento sa iba. Kasi minsan may mga ganon na kaya 20 daw ang hinihingi kasi meron daw 5,000 sa barangay. May 5,000 pa daw sa pulis. Pusang ina, wala akong natanggap kahit 5,000. Wala man lang kahit 1,000. Wala. Loko-loko yung isang yun. Sa amin nga, bawal daw tumanggap ng gift eh. So may tanong ba sa bata? Sa mga bata na binablatter nyo, may tanong po ba kayo? Yung mga binablatter sa back, kayo po mga kuya, sa blatter, naintindihan mo ninyo pagkabata ang biktima, kahit anong kaso pa po yun, dapat po si Bawsi po ang tawagin ho ninyo. Yun po ang pagkakaiba ng ating back o pagkabata ang biktima. Pero kapag ganito ang sitwasyon, nag-away yung magkapit bahay, yung bata, dala-dala ng nanay niya habang gumaganon-ganon siya sa kapitbahay. Nung sampalin, yung bata ang nasampal. Ano yon? Ano yon sa tingin nyo? Paano naman kakasuhan? Hindi naman talaga yung bata ang sasaktan niya, kundi nanay. Dapat nga si nanay may kasalanan, makikipag-away pala at gera bakit dinadala pa yung anak niya? Hindi naman yung bata ang konterya. Kasi pagka inaabuso or sinasaktan ng bata, dapat yun talaga ang
puntiryang saktan, hindi yung dahil nadamay. No? Kaya minsan, di ba, sino ba yung nasuntok dito ang tanod dahil sa pag-aawat? Di ba? Umaawat na pero siya pa nasuntok. Ingat tayo doon ingat tayo sa mga ganun pag-awat. Baka yung mag-asawa, nagsasaksakan na, gumit na ka, ikaw pa nasaksak ng dalawa. O, di ba? Ingat tayo doon. So, naintindihan ako, pagkabata, ang nagrereklamo po, lagi po sa back. Pero kung komplikado, tulad nga nung sinabi ko, ninakawan, tsaka hinipo, iba yung blatter ng nakaw at iba naman ang blatter ng hipo. Titingnan nyo, alin ba ang mas mataas ang, ang magiging penalty? Sa pagnanakaw ba o sa panghihipo? Ang panghihipo, 3,000. Ang pagnanakaw, nakanakaw ng 250,000. O, ang unang mag-blatter, si regular blatter. Tapos, in connection mo na lang sa back na dahil nagnakaw nga siya dito, tapos hinipuan pa. Ganon. Naintindihan ho? Laging ihiwalay ho ninyo, pero in connection ho ninyo. So, walang question sa bata. Wala tayong tanong doon. Next. Regular blatter. Adultery. Ano yung adultery? Kapag si lalaki, ang dami? Babae. Ang blatter ho niyan ay, pag nireklamo po ang, parang mali. Pag si babae, ang nangaliwa sa inyo, mga kuya. Ang blatter po ay sa regular blatter. Pag ang asawa nyo, dapat kasal po kayo Pag ang asawa nyo, may mga kulasisi, pag magrereklamo kayo mga kuya, yun po ay sa regular blatter. Hindi po sa bawsi, sa baw. Kasi, wala po, pang babae po ang bawsi. Kaya ang kakausapin ho ninyo ay mga kapwa po ninyo lalaki. Sa regular blatter po yun. No? Pero ito ang tandaan niyo, tatawan-tawanin niyo yan, pero pinakamadaling gawan ng kaso yan. Tayo mga babae, magka-holding hands lang kayo niyan, magkaakbay lang kayo dyan. Kaya nga sabi ko, yung mga katanod ninyo, na parang kapakapatid ko, no, nag-aakbayan kayo, nagkakandungan kayo dyan, pag napicturan kayo, nakasuhan kayo, patay. Kaya kayo din mga kuya, huwag sabihin close lang kami nito. Barkada ko lang to kasi kasama kong bilang tanod, tas aakbay-akbayan mo. Hahawak-hawakan mo sa kamay, nakita ng asawa, pinicturan kayo, ay lagot. Diba? Tas may sulsul pa na nagsiselos pa lang kasama. Ayaw, may relasyon sila. Nasulsulan pa. Yan. Sa regular blatter po, ilalagay yon. Ayan. Yung crimes perpetrated by minors or CICL, like theft, yun nga yung sinasabi ko, pagka CICL, yung bago po natin na CICL na blatter. Alam niyo bakit tayo mag-aano ng separate na CICL? Para po alam natin kung sino yung paulit-ulit po na gumagawa. Kaya patulong po kayo sa mga techies sa computer. Dapat nga may computer po kayo para po, kay na lang, makisali kay secretary ulit. Na pagka may CICL na naka-record, ilalagay po kung Malang iaano nyo, ito si Nano, gumawa ng February, ngayon na naman, February ulit, meron, parang para-tara po, kung ano yung ginawa niya, nagnakaw ng manok, nagnakaw ng panty, ng boso, ay naku, kawawa namang bata yun, kung ano-anong pinaggagawa, kailangan ng patawag yung magulang. Pagka nakatatlo na yung bata na yun, tapos hindi pa siya kinakasuhan ng mga gumawa sa kanya at malalala na yung mga kaso, dalhin na ninyo sa amin. Para for na natin yun. Kasi, yun nga, pag pinabayaan natin yung lalaki at lalaki sila. At saka, yun nga, pagka, gamitan lang po ninyo ng alias. Di ba sa inyo po pinaparecord yung mga aksidente? Tas bata ang involved, meron po yun. Ilalagay po din ninyo, isasama po ninyo kung sino yung guardian. Si guardian na lang po ang full name. Tapos yung bata, siya po ang ang ilalagay nyo doon, siya po ay nakabangga, ang si Nano, na alias Nano, 15 years old, na nakabangga sa sasakyan ni ganito, ganon. Basta assisted ng mama niya o sinamahan ng nanay niya.
si Nano, 15 years old na sinamahan ng nanay niya na si Maria, ay nagpunta dito para, ganun. Iaano ninyo, laging sinamahan ng nanay, sinamahan ng lola, sinamahan ng kung sino yung kasama po ng bata, dapat po legal age. Kung kapatid man, dapat po 18 years old pataas po ang sasama. Mas maganda po na dapat po talaga magulang, yung matanda na, kasi minsan, magkaano yung magkapatid, ako nang tatayo sa iyo para hindi malaman ni na papa, ganun di ba? Pero kung kilala ninyo, sa barangay ninyo, yung magkapatid na yan, at may magulang naman, yung magulang na lang po ang tawagin ho ninyo. Tsaka pag may mga ganon, at pumunta yung nanay, biglang sinampal po yung bata sa harap ninyo, baka pwede naman sabihin nyo, uy, bawal yan, sa harap ko pa ninyo ginawa yan, pwede kang makasuhan sa ganyan, ganun yung ha. Kasi minsan, di ba, sa barangay, yung oo, nakakahiya ka yung gano'n sa anak, tapos biglang sampalin sa harap ninyo. Kaya yun? Sabihan ninyo, wag mong gawin. Anuhan mo, sabihan mo, baka dahil sa ginagawa mong ganyan, na pananakit, kaya ganyan yung ugali ng anak mo. Try mo namang kausapin ng mahinahon. Iganon ninyo. Para sa kahit sa ganong paraan man lang, ma-educate ninyo or mabigyan ninyo ng yung magulang. Kasi may mga magulang na gano'n Pagka nagkasala yung anak, buntal agad, wala man lang usap-usap. So may tanong ho ba kayo sa regular blatter kung ano yung dapat niyong i-blatter na galing na sa nakakala nyo sabaw, mama-blatter, yun pala sa blatter ho ninyo? So, kasi medyo, ang talagang nakakalito dito yung CICL, no? Pagka CICL, yan, pwede kayo magtanong una-una pa lang. Bibigyan ko pa kahit magtanong kayo February, March, April. Tas May, wala nang magtatanong. So, bisado na ho ninyo yun, no? Pagka ganon ha. Medyo kasi talagang pagka CICL kasi medyo maano tayo. Mahirap. Next tayo. O, ayan, open forum na tayo. Ngayon, anong oras na ba? Para hindi kayo antukin, may mag-share dito ng isang experience niya na lahat mag-share. Mga na-experience ninyo na hindi nyo alam kung tama o hindi tama ang ginawa ninyo doon sa kaso na yun. Para maging baka kasi yung ibang barangay, lalo na ang Bulacan, walang ibang kaso yan. Baka mamaya magkaroon sila, at least alam nila kung ano yung gagawin nila. Yung mga maraming kaso na na-try na, yung mag-share kayo. O di kaya sa mga regular blatter, yung mga binlatter ninyo na mali pala, na hindi pala dapat doon. Ngayon nyo na lang nalaman na dapat pala hindi sa inyo. O dapat pala sa na lang. O. Sino? Magbigay na kayo. May papremyo ako. Nail cutter. Yung mga gusto maglinis ng kuko dyan, may nail cutter ako. Sinong gusto mag-share? Habang inaantay natin yung snacks nyo. Anong oras na ba? Ha? 1:41? 1 hour and 30 minutes pa ang uubusin natin. Sino ba gusto magkwento? Ha? O kaya per group? Per group ba? May iba naman, mag-isa lang sila O di kaya may gusto kayong tanungin? Sige, ikaw natin. Oo, ayan, experience. Hindi experience sa Ayan. Experience ko yung ako lang mag-isa sa Bausi. Yung nahiling na bata. Yes, yung nag-ano sa akin. Yung bata na nakabago ako rin. Parang nag-bawal ko rin mag-video. Nag-video po ako. Nagbihan po ako ng judge na sino nag-video sa ito. Opo. Nag-video. Namaan po ako yun Saka ako na po yung dito po para bintahan ko naka-seminar yung mga nagsasayo. Ano sabi ko yung mga ganun po. Anong natutunan ninyo sa kanya? Ate, halika dito. Pumili ka. Anong barangay ka, te? Lulumboy. Rakpakan natin si ate. Nakita niya kasi grade na natin na experience niya. Parang meron din kayong learning. Pero po talaga ako nating Mamili ka ng isa. regard ko sa kapoy ng court. Bawal ka naman sa hindi ko yung sa pag-pag-pag alam ko sa pag-pag-pag ito na lang siguro yung mga sa mga klase ng mga kaso.
para hindi po kayo mapagalitan. Okay, so from other barangay po, sino po yung gusto mag-share ng ating mga experiences? Ay, akin ba to? Tulad po yung ating mga kasamahan. Kanino? Sa mga lesson. Sige po. Ikaw. Nagulat ako ba't malamig? Binili mo ba? Sabi po kayo, Bumili ka na lang. Kasi may ubo ako. So, asan yung akin? galing, palakpakan po natin. Palakpakan natin yung tema. Oo. Ito, bumili ka. Okay na? Talaga napakatagal na proseso ang pinagdaanan. Hindi mo kailangan to. Ng kaso, yung dalawang bata. Oo, sa'yo. Kasi, yung dalawang bata ngayon, stepmother niya ang nakatira. Oo, yan. Then, ginagawa ko yung stepmother. Tanggalin natin. Ako sa kasi sumbong sa barangay. Ay, napinasabi na. Talaga yun sa barangay ng unang linggo. Sinuportahan naman kami ng aming barangay captain. Salamat naman sa kanya. Talagang kami ng aming kasama kong Bausi, pati po si Kapitana. Alternate po kami nag-aalaga dahil sa gabi, yung pagbabantay sa gabi. Nakarating kay Ma'am Nikki. Marami pong prosesong pagdadaanan. Pag ganun po ang kaso, tinawag po yung nanay naman po, may kinakasama na sa ibang malayong lugar. So, sa tulong po ni Ma'am, inano po niya yung DSWD doon, na-contact namin ng mother, yung mga ibang kamag-anak dito, kinontak din namin kasi nga, nasa amin, barangay custody muna po. Alam po, both side, hindi po muna binigay. Dahil po nung minsan binigay namin sa tita, pinalik din po kasi sa amin. Kaya po pag ganun po, tiyagaan po. Aalagaan po muna natin, tapos hintayin po yung proseso. Tapos po, hanggang po maayos, kapag po natin yung custody sa nanay. Yun lamang po, magkakagaan po tayo bilang Bausi officer na sabihin ko ano yung ating kapasuyo, inuukol sa atin. Yun lamang po, maraming salamat. Sige po, Ate Julia. So talaga naman po, pag yung Bausi, hindi lang basta trabaho. Kasi kung sasahod lang naman, di ba, maliit lang. Itong ginagawa po natin is pagtulong po sa kapwa na walang kapalit. So lahat po ng ginagawa natin mga sacrifices, hindi mo po nila makita. Si Lord na po ang bahala magbalik sa atin. Kaya po, huwag po tayong magsamang tumulong po sa ating kapwa, higit lalo po sa mga nangangailangan ng mga kabataan. Sige po, next. Kumuha siya ng isa nun. Ay, pilito po kayo dito. Nail cutter o ano? Albatros ba to? Ano ba yung pangalan? Aparador? Anong kampor? Sige po, sa other barangay po, sa Batya. Yan, napakadaming case dyan. Kahit isa lang po, mag-share po kayo. Huwag po kayong maya kasi po, isa po, ano po ito, parang team building na rin po. So, i-share po natin yung mga ating experiences. Sige po, dito po sa harapan. Kasi pag meeting Kung ano po natin, yung nagpupunta nyo, share share po ninyo. na inawakan nyo or experiences na pwede nyo pong i-share sa kapwa. Anong pangalan, ma'am? Si Ma'am Rochelle ng Barangay Batya, pakpakan po natin. Hindi na mo kaagad, ano? Ang medyo experience ko po na kanina po na nasabi ko sa kanini Ma'am Mayos na mali ko pala yun na yung sa custody po ma'am na kasi magkasama na silang mag-asawa. Pero okay naman. Hindi naman po sila na pinagdagarap po sila kami ng kasunduan na sa babae yung bata. Tapos nung huli, hindi niya makukuha kasi may trabaho siya, may isa tatay na punta. Tapos nung nag-approach po yung nanay na sinabi na, nasabi ko po dun sa tatay na may karapatan po siya kasi biological child naman po niya yun. Ang sabi po sa akin, mali daw po yun. Pero okay naman po sila. Nung umuwi na po yung nanay ngayon, nakuha naman na po niya yung bata. Bali, okay na po ulit, nagkaroon na po ulit ng, yun nga po, yung sinasabi nyo na bawal mo po, hindi pwede na gawa ko. Sorry po. Yun lang po yung nag-experience ko, pero ngayon naiintindihan ko. Hindi po. Okay, so ano naman po sa ibang barangay? After, ikaw ma'am. Ito muna, si from Barangay Bolacan. Lalo mo ka, Kuldolo mo ko. Kasi siya lang, sige, ano pangalan? Si
Si Ma'am Rebecca Francisco, palakpakan muna natin. Kasi yung pinakabata pinakabatang bawsi. Sige na. Magandang hapon po sa inyo. Ito ang isi-share ko ay para sa aking sarili. Kasi meron isang pamilya sa amin na namatay ang mga magulang, 3 ang kanyang anak. Ngayon yung kanyang namatay na yun, may isang kapatid. So pag namatay ang magulang, nauli ng mga bata, ang custody na nasa tita na. Ang edad ng mga bata ay that time is 15, 16, 14, at 11. So custody siya ng mga tita niya. Yung kanilang nanay may naiiwang konting yaman. Ang ginawa ng tita, yung isang lupa, ibinenta niya, nagkukos ng 700,000. So yung passbook na yon, yung pera yun, dineposito niya sa magkakaibang bangko. BPI, National Bangko, pinaglalawang ng 200,000 ng mga bata. Then ngayon, hindi makapag-withdraw yung mga bata. Dahil lahat yun, yung ipinalit niya, ipinideposit niya, $2 daw yun. Opo. Sa madaling salita po yung mga bata na yung sa akin, dahil ako yung mga batang yun, matagal kong nalagaan, nai-use ako sa kanila. Nagsusumbong sa akin na, so paano ba yan? Hindi kami makahingi kay Tita Marie. Ganon. Kahit pwede na kay Tita Marie namin, may pera naman kami. Kasi lahat ng passbook, nakapangalan sa kanya. So kami, bilang tulungan yung mga bata, kinakausap namin siya. Ayaw niya. Nakarating po ako dati-rati kay Ma'am Doray. Nagpunta ako ng isa sa UD, yung pinabawi ang passbook. Yung isa, passbook ng SSS, pension. Hawak ng lahat. Ang ginawa ko, pumunta ako sa ating PNP kay Ma'am Doray. Direkta kami tinulungan ni Ma'am Doray sa SSS. Tuloy-tuloy siya sa opisina ng SSS na bawi namin ang custody. Nakuha namin ang passport ng mga bata na kami ang tumangan para yung mga bata may magastos. Dahil sobrang hipit ng kita. Sa madaling salita, yung mga bata talaga na ang sabihin natin sa salitang nag-aalitan sila. Kumanap sila ng ibang taong mangangalaga sa kanila. Halimbawa po ang mangangalaga, halimbawa po si Ma'am Mayos na lang, halimbawa. So ito si Ma'am Mayos, napursige siya na makuha yung mga passbook. Nakuha. Pailipat sa kanya. Dahil yung SSS, nabawi na po namin eh. Ang ginawa ngayon ni Ma'am Mayos, napunta sa resibo kay Emil Sumangil. So ngayon, that time, dumating sa barangay namin ang mga tauhan ng resibo, kinausap ang aming kapitan. Bago namin tulungan ang mga bata ito, kinakailangan namin ng isang blocker. Kulang na yung tubig kasi sobrang Pero bago nangyari yun, ang gusto ni Ma'am Mayos, magharap kami sa barangay, yung mga passbook, ay dadala namin isang plastic. over mo sa akin. Halimbawa po, sabi ni Ma'am Mayos, ang sabi ng tita, hindi ako babayad. Hindi ako pwede daw yung mga bata, gagawa natin ang paraan na ang custody ay mapunta sa akin. Sa madaling salita po, ang sabi ng tita, haharap ako kahit na kanino. Huwag lang kay Rebecca Francisco. Dahil ako po ang bausi. Ayaw niya po akong makaharap. Dahil yun po ay may galit sa akin, akala niya ako ang nagsususul sa mga bata. Sa madaling salita, sa kagustuhan ko maayos ang kasong yon, hindi ko po hinarap na napakalaking pagkakamali na nagawa ko. Sa kagustuhan ko maayos, kung mga aking kasista na bausi, alam ko pong hindi pa siya totally experience. Dahil hindi siya nakakaranas ng seminar na katulad ko. Dahil ako, ilang beses sa Baguio, ilang beses sa Subic kung nakapag-seminar. So ang sabi sa akin ni Kapitan, Bausi, diyan ka lang sa kabilang gilid ng kwarto, makikinig ka. Pero hindi ako pwede sumagot. So, nung siya ay mag-blatter, hindi nagamit ang blatter. Bakit? Kasi ang nakalagay doon sa blatter book, isinoli ni Ana Marie ang passbook na BPI. Ang tanong, ano ang laman ng BPI? Saan yung BPI na yan? Kasi nung kinuha nito, nung pumunta sa barangay at si Emil Sumangil at tauhan, hindi nagamit ang passbook. Bakit? Makano ba naman yan? Saan matatagpuan ang BPI na yan? Saan matatagpuan ang BDO na yan? Yun ang mali. So ako, sabi ko, bukas na yun. Kung ayaw mo sa akin mag-blatter, huwag kang mag-blatter. Trabaho lang, walang personalan. Oo, sabi nga, dahil bumulang po ko. Pupunta tayo nga po rin eh. Kaso nakonsensya naman. Tulungan. Yung mga bata dahil hindi na gamit. Dami nga eh. Dami nga niya nga po rin.
Ang video passbook na to ay may naman 200,000 ang account number na makatagpuan. Sa kahabaan ng BIN number. Diba? Kung nasaan lang doon ang video. Dapat malaman mo. Ako, kung ako haharap, gagawin ko yun. Kung nga siya, wala pang talagang experience, hindi po namin nagamit yun. Hindi po. Naawa po kami sa mga bata. Kaya sabi yung minso namin, isa lang ang magagawa namin. Bigyan nila kayo ng karapatan. Dahil yung bata po, medyo naging 17 na eh. Yung lalaki. Sabi ni minso namin sa tita, bigyan natin ang karapatan na ang batang kayo makapag-withdraw. Kahit nga lang yung tupo ng pera. Makulang nila. Kasi yung tita ko naging eh. Talaga sinasabi niya yung pera kaya naawa kami. Ito yung experience na to na pinukwento ko sa inyo. Kahit sino siya, kung ayaw na kang makaharap, haharapin natin sila dahil itong ginagampanan natin ay trabaho lang. Last week, may lalaki din na nagkaroon ng away sa kanilang bahay. Nagpunta kay Kapitan. Nakapag-letter ka ba? Opo daw. Ika, gawin kang Kapitan. Bausi, pumunta ka rito. Sumagot yung lalaki. Sino bang tinatawagan mo? Ang sabi, ang tinatawagan ko si Kabiki na Bausi. Sumagot yung lalaki. Kung si Kabiki magbablatter sa akin, ayoko sa kanya. Kaya sagot ni Kapitan, kung ayaw mo makaharap si Kabiki, walang kaso. Kung mo yung lalaki, nagtiis, hindi lang ako makaharap. Hindi po, dahil ako po talaga kilala nila ako pag ako kaharap na nila. Iniiwanan ko po ang pagkatao ko sa bahay ko. Pag ako'y nagpunta ng barangay, iba na po ang pagkatao ko. Gagampanan ko po ang tuloy ko. Kailan po? Yes po. About lang sa mga utang, tinurundo ko nga po sa kanila. Sa utang, meron akong bilang. Napunta ka sa akin, nagreklamo ka tungkol sa utang, nasabi ko kaagad sa'yo. Haharapan kita, bakit ang hindi? Pero hindi muna sa barangay, sa harap ko. Tatawagan ko yung inireklamo, kakausapin ko muna sa nila. Ano ang pangako mo? Sa quincenas magbabayad. Sir, kapag dumating ang quincenas at hindi nagbayad sa'yo, you're welcome sa barangay. Ayoko po ng brother, makakapagod po kayo. Nung mag-utangan kayo, nung hindi makasingit, kasama na kami. Di ba? Kaya ako hanggang Alam ko, sir, ano ba? Ang kwento ko ng tarantunan mo. Tarantunan mo na. Thank you, mga talaga. Thank you po. Ano na po kayo? Kinabahan naman ako ng ibakan niyo. Big! Bumalama ka! Ano ni Bang Anyo yan? Ayun. Gulat ka! Kailangan mo lang is dyan. Next po, sa ibang barangay naman po. Sige lang, ito pala. Ma'am, yung ako pala. Ano barangay, ma'am? Ma'am ano? Pangalan? Pangalan po? Si Ma'am Ryan ng Bagong Bayan, Plakpakan po niya. Ang hapon po. Ito po, kakaiba po kasi po. Kaya po po i-share. Ano po kasi, mayroon pong nagpablatter sa amin ng linggo. Tapos sabi kasi, ako raw mag-schedule kung kailan. Ini-schedule po siya ng Lunes ng gabi. Tapos, yung Lunes na po yung bigla po kami nagkaroon ng emergency. Yung emergency po lang, patay po yung bayaw ko. Ngayon, pumunta po kami, pero nag-ano naman ako ng oras na kailangan parating ulit ako sa Bagong Bayan ng 7. Ay traffic, tapos maulan. Kaya nag-chat na ako kay Sek, pakisabi doon sa schedule ko na hindi ako makakarating ng ganong oras kasi may emergency kami. Late na rin nabahan ni Sek. Kaya nandun na yung magpapa-blatter. Tapos sa kanya nasabihan na hindi ako makakarating. Nagalit ko yung tatay nung nagpa-blatter. Ngayon, nareklamo agad ako dito sa DILG. Yun. Hindi ko alam na nareklamo ako dito. Tapos ngayon, sabi ni Sek, kinabukasan, nagharap na kami nung nagpa-blatter. Pilay, lagot ka, may reklamo ka sa munisipyo. Ha? Bakit? Ako ang nareklamo. Mabaliktad yata, sabi ko yan. Hindi, kailangan sagutin mo yun kasi gano'n. Tinanong ko ngayon yung nagpa-blatter. Sino sa inyo nagreklamo sa akin? Ay, hindi po ako. Sabi naman nung kabilang panig, lalong hindi ako. Sabi ko, may nagreklamo daw sa akin. Hindi. Unang harap po yun kasi 3 harap po kami dahil ayaw ko magpa-ariglo ng kabilang panig. Sa pangalawang harap namin, nalaman ko na tatay nung nagreklamo sa akin. Nung pangalawang harap namin,
namin, wala yung tatay niya, hindi na sumama. Ngayon, ang sinita ko ngayon, yung anak, sabi ko, anong karapatan ng tatay mo para ireklamo ako? Ay wala, may violation ba ako? At kailangan makarating sa munisipyo yung ganon. Hindi naman ako nagpantay sa inyo ng ilang araw. Hindi naman oras. Late lang ang pagkakabasa ni Sek. Tapos ireklamo nila sa munisipyo, sabi ko, pakisabi sa tatay mo, unang-una, wala akong sweldo rito. Volunteer lang po ako. Tapos magre-reklamo kayo sa akin. Wala akong sahod dito. Pero masaya naman po ako sa ginagawa ko. Kasi nakakatulong po tayo, di po ba mga pausing? Doon lang po masaya na po tayo doon. Tapos naman, sabi niya, po pasensya na po kasi hindi naman po namin alam. Kaya kako sa susunod, huwag kayo basta-basta magagalit sa aming mga bawsi kasi meron din po kami mga importante lakad, hindi lang kayo ang hinaharap namin. Sabi ko gano'n. Tapos kami nga ako, madaling araw, alas 3 ng madaling araw, alas 12, alas 4, alas 5, ginigising kami para harapin yung mga nagre-reklamo na mga nagbubudugan, yung mga hindi pinagbibigyan. Problema pa pala namin yung hindi sila pinagbigyan. Magre-reklamo din sa sabi ko, tapos kayo, ilang oras lang naman, magagalit kayo sa akin. Kami nga hindi nagagalit eh. Yun lang naman yung ko kasi parang hindi ko matanggap yung sarili ko na nareklamo ako dahil lang na-late lang sa oras. Yan lang po. Gandang araw po sa ating lahat. Thank you po. Pwede na po kayo yung nagkata para sa ego niyo. Ayan pala. Sige, next po. Si yung nagtaas ng kamay? Ayun po, si ma'am. From Ma'am Gemma, from Barangay Tambubong, palakpakan po natin. Magandang hapon po sa mga kabawsi. Yung pong isi-share ko sa inyo ay sa kaiba kasi ito po yung sabihin natin mapangakas na aksyon. Isa lang po na mali eh. Kasi isang gabi, pero matagal na nangyari. Pumunta sa akin na bawsin ko ng ibang barangay. Sabi may tutek agad kami ng bata. So, sinamahan ko. Nakuha naman namin ng okay naman. Wala nakuha namin yung bata. So, alam ko yung proseso, tamang proseso na kailangan limahan natin yung babi-bubin, kailangan ng gano'n. Meron yung mga buwan, pumunta sa amin, sa barangay namin, galing ng probinsya. Kailangan nila po yung bata. Umubra naman yung ginawa namin dati. Pumunta kami dun sa bahay ng anak niya. Pero yung anak niya, andun sa kapatid ng pinakasama. Pagdating namin doon, hindi nakuha niya na yung bata. Nakuha niya yung bata. Paglabas namin na kami sa service ng barangay. Pinuyog sa ngayon yung kamag-anak nung pinakasama niya. Kasi natutunan na daw kasi pinuyog talaga, pinunaktan siya. Tapos tayo niya ako ng kidnap. Sabi ko naisip na dapat pala talaga lahat ng gagawin idadaan sa tamang proseso. So yun, isang malaking lesson natin sa akin na hindi dapat ka gagawa ng isang aksyon na hindi mo idadaan sa tamang proseso. So yun lang. Yay! Babi! Pero nalaman po yun ni Ma'am Mayo sa kaning Ma'am M, saka din po yun sa kanila. So kahit na nasabihan akong mali, pero okay lang kasi ginawa ko naman talaga mali. Muli yung palakpakan po natin si Ate Jenna. So, ganun po talaga minsan, doon tayo natuto sa pagkakamali natin. Ang importante, next time na na-encounter natin yun, alam na po natin kung ano po kailangan natin dito. Okay? So, part of learning yan. Okay? Next! Sino pa? Ito yung bangba. Ito si Ma'am. Kamaya ka sa akin. Sige. Palakpakan po natin si Ma'am Josephine ng Barangay Kainin. Magandang hapon sa inyong lahat. Meron akong isip-share. Bago lang ako nitong bilang bawsi.
meron kami isang kaso ng sa bata, Mainit yung bata na wala. Nag-reply siya. Ang nakakausap ng bata na yun sa aming Mag-award kayo na lang. sa may bandang wakas. Isa ba? Nakakuha na rin yung isang membro ng aming SK. Yung bata po iniwan, parang inilapag po lang ng isang tao kumuha din sa bata. Eh nung pinapunta po yung SK sa bahay, tinatawag po yung bawsi. Eh palibasa po, ating gabi na, hindi po kami natawag. At yung bata, pinatulog sa kanila. Inalagaan naman yung bata na nasa edad na 6 na taon. Ngunit yung bata medyo hindi nakakapagsalita ng maayos. So nung kinabukasan na tinawag ako bilang bagong bawsi, siyempre hindi ko po alam kung hindi po pala dapat pinapatulog yung bata doon sa dapat po pala yung barangay ang mag-aano nun. Doon po, nung nag-seminar na po ako, doon ko natutunan yung ang bata hindi dapat ipinatulog doon sa ng SK namin. Dapat po, sagot ng barangay. Noong pong pinatawag po namin yung aming SK at saka yung kapitan namin na yung bata na i-post po sa social media na nawawala. So, doon po namin nalaman na yung bata na yun ay taga Maynila. Kumbaga, lumabas lang ata yung bata at may kumampot na at iniwan doon sa may wakas. So, ngayon, para atang hindi makausap na maayos yung bata, kaya iniwan. Nung pinatulog yung SK namin sa bahay nila at nakita namin sa social media na tinatawag yung bata, nahanap, saka namin tinawagan yung at yung bawsi o yung nanunungkulan sa Maynila, ang gusto, kami pupunta doon. Bali po, nagtaas ako ng boses kahit pa paano. Kasi po, ang billing po kasi sa amin, hindi po dapat yung kami ang pupunta doon kasi po para pong lalabas na kinidnap namin yung bata. Kaya po nung kinausap namin yung mga tao doon na sa Maynila na galing ng Caloocan, sila po ang pinapunta namin dito. Kaya pinaghirap po ng mga tauhan doon at ng kami ng barangay namin kasama ako para bigay yung bata isauli dun sa lola at saka dun sa kapatid. Kaya hiningaan po namin sila na birth certificate na katunayan na kilala nila yung bata. Kaya po yung natutunan ko na sa seminar na ito, na ang pagdating sa mga ganyang custody ng mga bata o sa mga nawawalang bata, hindi pwedeng ipagkatiwala sa kahit pa sabihin natin sila ng barangay, kailangan pala sa mismo sa barangay aalagaan yung mga ganitong kaso. Yun lang po. Sige po, Ma'am Josephine, bigyan ko kayo ng nagtatrapas ako kayo para sa intro. Sige, si Ma'am Ems daw, may gustong sabihin. Nagdagdag lang po ako ng common knowledge about sa custody po. Develop din ito diba? Turnover ng bata na minor. Meron lang ako kasing narinig na konting mali dun sa process po ng barangay na yun. Yung case niyo po ba, ma'am, ay nai-report po sa amin. Hindi. Diba? So, ganun po, tandaan niyo po lagi kapag minor at bata. Nandyan po lagi ang opisina dapat. So, una, syempre, check niyo muna yung safety ng bata, tapos kumunin niya siya ng information. Ngayon po, pwede niyo po yun
Sino po yung kausap niyang taga-Caloocan? Barangay official ba? Or Bawsi rin ng Caloocan? Ang nag-contact po doon is SA po nila. Ayun. Unang-una, mali yung temporary placement. Ang barangay bundukan, ano na yan? praktisado na yan pagdating sa temporary custody. Kasi po, kailangan talaga, once na meron po natagpuan na minor within our vicinity, dahil nga po wala tayong temporary shelter sa ating pong munisipyo, may karoon po ng agreement ang MSWD at ang mga barangay captain na kapag may nakukuha pong ganun, kahit minor man yan or adult o kaya yung mga may mental na patient, sa barangay po muna talaga ang temporary custody ng mga ganun. Pero pagdating po sa minor, lalo na at babae po yan, hindi po pwede na kayo ang magdidesisyon kung saan po matutulog yung bata. Hanggang maaari sana, meron kayong temporary shelter o meron kayong kwarto doon sa inyong barangay at doon po sa barangay kasi custody po yun ng barangay. Doon po dapat po siya i-stay. Opo, kahit na po lalaki o babae po yan. In-emphasize ko lang na lalo na kung babae. At dapat po kung babae yan, dapat babae din po ang kasama na matutulog. Kung may tanod man na magbabantay, dapat babaeng tanod po yung magbabantay po. Pangalawa, yung documentation. Wala po akong narinig na kung may na-mention po ba kayo kung na-i-blatter ba yun? Or na-i-report ba yun? Na-i-refer ba yun? Yun po. Kailangan po talaga, lahat po iyon ay naka-blatter. Kasi once na first hand ka dyan, tapos pagka-turn over mo, biglang may mangyari dyan, may magsalita yung bata na naabuso pala siya, na saktan pala siya, tapos makita may mga galo siya, may marking siya. Siyempre, kung questionin ka nun, ibabalik sa iyo yun ng Caloocan. Sino ba first hand dyan? Sino unang humawak dyan? Ano nangyari pag may ganyan? So, yun nga dapat, yung protocol, kapag may nakikita, ipapamedical na din sana. Naalala mo, Auntie Christina, yun sa bata. So, yun agad yung muna kong naging desisyon nung nakakuha sila ng bata sa wakas. Kasi, may mga sukat yung bata may mga yung talaga kung titignan mo yung katawan ng bata, kung meron bang may pasata yan, may sugat, kung napapansin mo yung nahirapan ba siyang huminga, inuupo ba, may sipon, yun. So, unahin din natin yung safety tsaka yung health po ng bata. Pagdating naman dun sa turnover, kung pwede po yun na i-turnover niyo po sa amin. Kasi kami po, meron kaming connection sa national, lahat ng barangay, lahat ng MSWD office, lahat ng munisipyo. Meron po kami mga GC. So, minsan, kahit hindi po namin pinupost sa social media, dahil iniiwasan din po natin yun dahil nasa Data Privacy Act. Sa GC lang po namin sinisend. Kapag nasend po namin sa GC ng buong Bulacan o ng buong region, doon pa lang po nagkakatuntunan na po. Nalalaman na po namin kung taga saan po yung tao. Tapos, kung halimbawa po, may problema kayo sa transportation, ng pag-turn over, di ba po, may problema kayo na sabi niyo po, hindi pwede na kayo magdala doon kasi baka kasuhan pa kayo ng kidnapping. Hindi po yun mangyayari, lalo na po kung kayo ay barangay official, hindi po nila kayo pwede kasuhan ng kidnapping. Ano po? Kasi kayo ay tumutulong lang din at tumutupad lang din sa inyong tungkulin. Ano po? Pwede po yan na i-turn over niyo po sa amin, tapos tayo po, magkakasama po tayo, pupunta doon. Para at least po, ang magkausap po ay MSWD to MSWD. And bago po tayo magpunta doon, makikipag-coordinate po muna kami sa kanila. Para po, hindi mag-fail yung pagbiyahe natin. Kasi meron na po, na heads up na po natin sila. Meron na po tayong proper communication and identification kung taga doon nga po talaga at legit ba na yun yung kapatanan po ng bata. Tapos po, kailangan po, meron po kayong turnover certificate na kaganayan lang na na-turnover niyo yung tao ng buhay, wala sakit, ligtas, at kusang loob po nilang
medical certificate. Yun po ay magiging pangligtas din po ninyo sa inyong sarili. So yun lang po yung additional knowledge para po pagdating sa custody, hindi po tayo malilito sa pag-over at hindi rin po basta-basta yung pagtanggap po sa mga ganun. Iba-ibang case po, iba-ibang approach din po yung gagamitin po. Thank you, Ma'am Ems, for the additional input. At least meron po tayong natutunan. So, next po, gusto mag-share sa ating, barangay Bambang. Puro kwento dyan. Hindi pa kayo makwento. Mag-share kayo dito. I-share niyo yung kwento niyo. Dali, anong experience niyo na na-encounter sa inyo? Dali, ikaw na lang. Ikaw na lang. Dali, dito na. Wala ka bang na-experience na anything na ano? Minor daw, o meron. O ito, si Ate Carmela ng Barangay Bambang, pagpakanatin. Wala po. Hindi ko alam kung saan po ako yung mali ko dito, pero kwento ko na. Na-experience ko po kasi sa tagal ko po na nausis sa banda. Meron po akong na-encounter na tinawag po ako sa bahay ng kamag-anak po ng bata na sinasaktan daw po siya ng kanyang ina. Na hindi po ang aking tulong para kapitan ko, para kawatin o hindi po ng housing. Ang pag-respond ko po kasi doon, ako po ang pinuuna. Wala po kung naging kasama na mga tanong. At yung time po nun ay umuulan. May bagyo. Na-experience ko po doon ang naging sa akin ng anak ng tulong na alis ko siya doon. So, inilabas ko siya na pinagalit ko. Kasi ang nagre-reklamo sa kanya na may nagtulong sa akin yung lola na binubog ng anak mo. Na dinala ko naman po sa PNP. Na inabot ko ng katagal at kung ano So, nakarating yan ka ng ex. Ang katakot-takot na text, sinabot ko doon na paalisin ako, susumbong kita, lilitang ko sa ano, ganito, sabi ng ex, patatanggal ka kasi hindi ka tanggal ginawa mo, ganito. Sa experience ko po, tinamot pa ako ng isang nita, suntukan, ganito niya. So, ako talaga ay pagkatong natulog ko. Dahil, sabi ko nga, sabi ni Mama Kenny, kapitana, kung irinikta mo, hindi man lang mo, dahil kung ano kung masasakit na salitaan binigay sa'yo, huwag na lang, maawa ka na lang kasi baka may sakit yung nanay, pero ganun ang ginagawa ko. So, nakarating ko yung kailangan guys, hanggang sa nabigay ko na turnover ko sa kanila yung bata. Ninagaan po namin yung anak niya sa barangay, kasama po ay yung lola, nandun po sila natutulog. At na-experience mo doon sa tatay na sinabihan ko na hindi mo naman yan anak, bakit mo pinuli? So hindi ko sabi ko, kaya ko lang naman po ginawa yung anak mo kasi hindi ng tulong dahil sinasaktan na asawa mo. Tapos po, kung ano yun na, masakit na naman yung mga salitahan na tanggap ko po doon. Hanggang sa na-turnover ko kay mama, ibigay po nila na kausap po niya yung lola po ng sa side ko ng tatay, na doon muna po yung gagawin yung bata para po mailayo sa kanyang ina. Yun po yung experience ko, pero ang tinatanong ko nga po kay Mamang S kung ano po yung mali ko nagawa kasi ang sinasabi sa akin ng nanay, sinabihan siya ni Mamang S na mali yung ginagawa ko ng trabaho. Na first time ko na-experience na magkaroon ng resto ng gano'n. Yun lang po. Kasama po. Iiyak ka yan! Sagutin ko ba ulit? Pero ano yun? Wala. Hindi ko alam kung ako ba ang makausap niya. Yun po kasi text niya sa akin. Yun lang po yung kaya Pero iba sa akin, lagi ang iniisip natin. Lalo pag nag-release
tapakan ng ego. Kakilala nyo kasi ma'am. Babating pa ako kay God. So, lesson learned lang natin. Siyempre, minsan, hindi naman natin masasabi na lahat ng tinutulungan natin is maganda yung magiging reaction ng family. So, expect na po natin, kahit po sa amin, sa mga police, hindi dahil tinulungan mo yung isang tao, yung tingin ng mga nakapaligid sa kanya is maganda na sa'yo towards you. So, hindi po. May mga ganong bagay, ipag-pray na lang po natin sila. Siguro po, kailangan po nila ng higit lalo ng mga pangunawa dahil po sa kanilang kalagayan. So, wag po tayong, wag po nating, wag po tayong mag-doubt sa ating sarili, higit lalo po sa pagsisilbi sa kapwa natin. If we know that we are doing what is right. At saka pray lang po tayo palagi. Basta, hindi na galit sa the Lord, hindi tayo malilihis ng ating pagganit. Okay? So, last na po, gusto mag-share ng sharing is caring. Sige, last. Sino po? Last na. Lalaki, siguro. Lalaki. Oh, ikaw na, lalaki. Ikaw na nga. Oh, ikaw ba? Lalaki ya. Alina, hindi. Lalaki yung babae. Last na po. Sino gusto mag-share? Sa mga lalaki po. Sa mga lalaki, ito si Kuya. Ano pong pangalan po? Pampilo Mendoza ng Barangay Tabungon. Palakpakan po natin si Kuya Pampilo. Napaka-snappy. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang isi-share ko lang po ay isang karanasan sa akin bilang lupon sa aming barangay. Sa inyo po ako hihingi ng opinion kung tama po ba yung ginawa ko o mali. Ako po kasi ay nautosan ng aming kapitan na humarap sa isang kaso na hindi pangkaraniwan. Ang sistema po kasi, ang magkalaban, isang konsyal at isang pangkaraniwang tao. Ngayon po, may 2 beses nang hinarap, problema po, hindi po sila magkasundo. Bilang justice po ako, hinimok po ako ni kapitan na baka po pwedeng isa ako sa umarap po sa kaso. At baka daw po sakaling sabihin baka ako ng experience sa pangyayari na yun. 2 linggo po bago dumating yung pagkakataon na yan, iniisip ko, sabi ko, ano kaya ang magiging kalagayan ko sa buhay ko? Dahil kasi yung konsyalo na harapin ko, dati lang po niya akong tanaw. Ano po, nag-umpisa po akong tanong sa amin, 1980 hanggang 2007. Tapos po, nung mahinga ako, nanalo po si Kapitan Boye, ginawa po niya akong justice. Ngayon po, pagpatuloy ko lang po yung kinukwento ko. Tawag dito. Ininervis ko. Huwag kayo nervisin. Ano po, tawag dito. Di nung ako pinando na sa paghaharap nila, bago ko po harapin yung kaso, inalam ko muna po kung ano talagang dahilan ng pangyayari. Ang tunay lang po palang talagang pangyayari, selos. Yung pong konsyal ay binata. Yung pong lalaki na natalo ng konsyal ay may asawa. Ngayon po, nagpaalam yung babae na pupunta lang sa kanto at may kukunin. Ngayon po, hindi po inaasahan ng babae, nasusunod yung asawa niya. Dahil po kasi may iniisip na nga yung asawa niya na ano nang hindi maganda nangyayari. Di pumasok po yung babae sa loob ng bahay ng konsyal at meron pong ginubuha. Ngayon, nung mapansin po niya, nasunod pala niya yung asawa niya, yung pong babae yung buko. Tinanong po ngayon ng lalaki doon sa konsyal, nandiyan po ba yung asawa ko? Sabi niya, wala. Pero po, ang totoo nakita niya, tao po. Di ngayon po, nangyari, ganun po ba? Sige po, inaalis na ako. Kala niya umuwi, pero tumayo yung babae. Tsaka siya bumalik. Di nagkita. Di nagkagalit yung dalawa. Hanggang sa tuloy silang magkikita, parati sila nag-aaway, nagbabangayan. May isang gabi po, nagkita sila doon sa kanto. Sa sobrang galit itong konsyal at saka itong asawa ng babae, sa pagtatalo, napalo ng konsyal yung asawa ng babae. Di napapon sa karsada. Hanggang sa nakarating po sa barangay, ang gusto ko sana mangyari, yung lalaki na natalo, magdemanda. Ngayon po, ang sagot kong konsyal, magdemanda ka kung gusto mo. Pero hindi ako areglo. Sabi niya gano'n.
Sabi ko, kahit nasabihin mong hindi ka areglo, kahit konsyal ka, mali ka. Di po ba tama niya sa akin? Sabi ko, di inayaan ko lang po sila magpaliwanagan. Sabi niya, yung po namang tinalo, dahil kasi siguro nakuha na rin sa pakiusap, mapapayag na rin po siya makipag-areglo. Ngayon, sabi ng konsyal, kahit ikaw magkano, kaya kitang bayaran. Pero ikaw sa ginagawa mo sa akin, hindi kita babayaran. Doon po naman ako nagsalita. Sabi ko, konsyal, bilang para po lang maayos yung kaso ninyo, ba't po naman hindi na lang natin areglohin para po wala ng problema? Kung sakasakali po naman kayo magka-areglo at magkasundo, di po pagka naayos yung kaso nyo, di wala na lang kayo pansina para wala na lang po ang gulo. Sabi niya, magkano, ako na po nagtanong doon sa lalaking pinalo, magkano po ba ako ang hinihingi nyo ng areglo? Sabi niya, yung pakilala si Kabuto lang at saka doon sa medical. Magkano nga po? Halagang 2,000 lang daw. Sumagot yung konsyal. Kahit ika 5,000, kaya kitang bayaran. Pero hindi kita babayaran. Ang sabi ko naman po doon sa konsyal, mapupulang ako. Kahit 5,000, kaya niyang bayaran. Halagang 2,000 lang yan eh. Di ba't bigyan niya na para matapos lang po yung kaso. Sa awa po ng Diyos, ang papaliwanag ko, nakinig po naman yung konsyal. Kaya lang po naman ako'y kinabahan. Dahil gawa po ng dati lang niya akong tanod, konsyal siya. Tapos sa kinig justice. Ako isa sa humaharap doon sa kaso nila, ang iniisip ko po ba, baka ang isipin niya sa akin, tanod lang kita dati. Tapos ikaw ang maharap sa kaso ko. Kaya po naging experience talaga sa akin yung pangyayari niya. Salamat po. So, thank you po, Kuya Manpilo. Ganun po talaga. Tayo po ay inilagay kung nasaan tayo ngayon dahil may purpose po tayo. Hindi po yan swerte, hindi po yan aksidente, hindi po yan tsamba lang. Tayo po ay nandyan kung sa tayo dahil si Lord ang may nagsasabi dyan. Okay? So, pagpirmanin po natin ang ating kakayahan. Okay po? Yes po. Thank you po. So, ma'am, any inputs? Meron po tayong sabihin? Si ikaw. O sige, habang ka? Wala pa, no? Ganun. Tingnan. Sige. So, ayan po. Para bago tayo mag-iwalay kasi baka hindi ako makapagsalita. Yung mga lagi kong pinapagalitan. Talagang kailangan ko kayo pagalitan. Kasi kaya kailangan ko kayo pagsabihan. Para kung ano man yung mali dun sa ginawa natin, ay maitama natin. Kasi kung kakayaan mo lang kayo, sige, kasi hindi naman ako ang makakasuhan eh. Hindi naman ako magkakaproblema. Ano ba, naging magkakasama tayo kung hindi ko kayo tatama? Ito ba? Sana hindi sasama yung loob ninyo pag sinasabihan kayo, ano ba, ano ginawa mo, ba't ganito? Yun po ay paraan ko, para po, maitama yung mali sa inyo. No? Kasi kung hindi na natin itatama yan, baka sa kayo pa yung makawakas ko ng kaso. Oo, hindi po talaga tayo matututo kung kahit minsan hindi po tayo matututo. Kung ayaw natin mapuna, kung ayaw natin mapagalitan, kung ayaw natin masalinan, hindi po tayo matututo. So, sana po, pagka may naiano sa inyo, sana sundin natin. No? Huwag natin pairalin yung katigasan ng ulo. Kasi yung mga hawak po natin, komplikado po talaga ng mga kaso yan. At yun nga, maaaring yung mga, kasi ang tao, ang nakikita sa atin na, ang nakikita lagi sa atin is yung mali eh. So kahit ano pa yung tamang ginawa natin, may isa lang tayong mali na ginawa. Baka yun pa yung natin, di ba? Yun at lagi po ang makikita sa atin eh. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. At si Sir at naman ang magsasalita ng atas sa inyo. So, at this point in time po, tumako na po tayo sa ating awarding of certificates. Active pong tatawagan sa ating harapan ang ating minamahal na Deputy Police. At din po si Ma'am X, dito po. At ang ating WCC DPNCO. And yours truly, Malala. Mag-picture ka na. Kunin mo.